Guys, panoorin nyo to, no? Yung diskarte niya kung paano siya magsukat gamit yung papel lang. Kakaibang diskarte na naman to ni Kuya, no? Panoorin natin kung sasakto ba talaga yung sukat niya sa gagawin niya, no? Pero meron naman siyang measurement niya, no? Kaya eskwala, pero ayaw niya lang gamitin. Ito lang daw kasi ang pinakamadali na gamitin. Kaya testingan natin kung okay ba to, kung papasa ba to sa forma natin. Alright? So, yun. Na dikit-dikit niya na yung mga papel. Gumamit lang siya ng packing tape. Tsaka papel. Oslo ba yan? Oslo paper. Tapos yan, sinukat niya sa tiles. Ang ginamit niya lang dyan, pentel pen. Alright. So, after nyon, inikisi-kisan niya na yung tatabasin niya. Gumamit na siya ng grinder. And then, testingan natin kung mahusay yung diskarte ni Kuya, no? Sa pagkakat ng mga tiles na to. So, kakaibang diskarte na naman. Dati-dati kasi eskwala yung ginagamit niya, no? So, nagsawa na siguro siya sa eskwala. Kaya yan. Ang ginawa niya ay nagbuhos muna siya ng tubig. Tapos, sinaluan ng simento. Alright. So, after nyan, pag napantay na yung simento na yan, so, ilalagay na yung pinutol niya na tiles na ginamit. Oh, saktong-sakto talaga yung sukat, no? So, pwede pala yun, no? Papel lang. Kung wala kayong pang sukat na measurement, eskwala, pwede natin gayahin to, guys. Lupit naman ito. Pero parang nag-effort talaga siya, no? Gumamit siya ng maraming papel dyan. So, nakakamangha. Kaya guys, gagamitin nyo ba to para panukat? Pag makita kayo ng forma nito, siguro tatawanan kayo kung anong diskarte na to. So ayan guys, no? May nakuha na tayong bagong technique.